OFW na nasa Qatar nagsalita na at nilinaw ang sinasabing mga OFW daw na inaresto dahil sa pagrarally nung kaarawan ni Pangulong Duterte. Ito daw ay fake news dahil nandun siya mismo at isa sa mga kaibigan niya ang inaresto dahil sa expired ang kanyang Qatar ID. Hindi sa sinasabing pagrarally na inaraw-araw ng mga media sa Pilipinas. Hello guys, good morning. Anyway, I just woke up early in the morning kasi may tumawag sa akin, yung friend ko na nagtatrabaho dito sa government sa Qatar, and gusto niyang i-confirm sa akin yung news daw na 17 katao na nakulong, na detain. Kung totoo daw ba dahil yun sa pagrarally. Okay? So, ako po makakapag-confirm. Okay? Gusto ko pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun. Fake news yun. Yes, may na-detain. Yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan. Pero hindi po dahil sa pagrarally. Dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yon. Mga TNTs po yun. And one of them is my friend. My good friend. Bakit siya nakulong? Kasi po, expired yung QID niya 6 months na. Expired. So, ginagawa namin ng paraan actually yung QID niya pero ayaw talagang i-release ng amo niya. So, pumunta siya doon. Gusto lang niyang makipagkasiyahan. And FYI, okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public, hindi sa park, hindi sa public beach. Private po yun. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Bobo bang mga magulang nila para dalhin yung mga bata sa pagrarally? Pero hindi po kasi yun ang nangyari eh. Yung mga tao na nagpo-post dito at kino-confirm nila na dahil daw sa pagrarally, kabubuhan ninyo. Sana po, nagkaroon po muna kayo ng ng research, Eto na nga po. Yung mga nag-post, dahil daw po yung sa post ng Philippine Embassy. Nag-rely daw po sila sa post ng Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kino-confirm ninyo na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy? Hindi po kino-confirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulong nga ay dahil sa pagrarally. Ito pa nga, nagtataka kaming taga-Qatar, bakit yun ang pinost ng Philippine Embassy? Alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun. May pumunta ng tao na galing sa Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit. Bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin yun po ang sagot nila. Kasi po wala po akong documents yun po ang sagot ng isa. Pero bakit hindi pinalabas yan ng Philippine Embassy? Hindi ko kine-question yung embahada natin, Pero nagtataka lang kami, alam ninyo ang dahilan. Hindi naman yan dahil sa illegal gatherings, hindi naman yan dahil sa rally, Common sense, pumunta kayo ng Cornish, dito sa Doha. Ang dami, 20 katao, nagtitipon-tipon kumakain dyan sa public. Magiging illegal gatherings ba yun? Bakit hindi sila hinuhuli ng pulis? Sa beach, Dukhan Beach, ang daming tao, nagpa-party-party, may mga tugtugan pa. Yung pulis umiikot-ikot, hindi naman sila hinuhuli. Nag-checking lang kung may IDs o wala. Pero bakit yung itong pinapalabas ninyong balita na dahil daw sa pagrally, ikinulong daw yung 17 katao. Bakit kami? Bakit kami na hundreds na naandoon, hindi nakulong? Kasi po may mga IDs kami. May mga legal documents po kami. May residence permit po kami. Yung mga tao doon na natira, na hindi nahuli, may mga legal documents po yun. Isa-isa ba naman ng pulis yung mga pataka namin? Siyempre, yung mga walang kasalanan, stay. Yung mga TNT, kulong. Yes, sumusuporta kami kay Tatay Digong. Okay, the next day, 28th birthday ni Tatay Digong. Pero yung theme ng party is night swimming. Yung mga tao, nagdala lang sila ng mga pagkain nila, kasi nga po, night swimming yun. So, isasabay na lang, kumbaga, kung sinong gustong mag-celebrate ng parties, i-celebrate nyo. Kung sino man yung gustong pa-picture, mag-picture-picture, na kumbaga sumusuporta kami kay Tatay Digong, okay. Pero walang rally, walang Duterte, walang ganun, walang narinig na ganun. Yes, meron sigurong mga t-shirt na may PRRD, may flag na nakikita. Taga Pilipinas tayo pwede tayo magdala ng flag. 'Di ba? Alam ko nonsense yung pinagsasabi ko pero common sense
Ang daming mga ano dyan, ang daming mga nagagatherings dyan sa public. Hindi hinuhuli ng pulis kasi may mga ID sila. Kami, na naandun sa private beach. Tapos yung team namin is night swimming lang. Night swimming, kasiyahan, kainan, tipon-tipon ng pamilya. Kasi Thursday night, kinabukasan walang pasok. Yes, may may flag nga eh. May FPRRD. Masama bang magsuot ng ganun? Wag kayong magko-confirm kung wala naman kayo dito at wala naman kayo sa pangyayari. Hanggang ngayon nga, makikita mo sa mga balita ng mga media ay talagang dinidiin nila na nagrally ang mga OFW sa Qatar kaya ito inaresto. Akala siguro ng media ngayon na hindi nila iniisip na may social media na ngayon. Kaya nang kumpirmahin sa mga tao o mga OFW na nandun mismo sa pangyayari. Hindi kagaya noong mga panahon na kung ano lang ang binabalita nila ay yun na ang pinapaniwalaan o papaniwalaan ng mga tao.